para ma-sweep at masira ang streak ng Aurora Gaming. Ilatag lang uli natin that this is a do-or-die match para sa AP Bren. Welcome to game number 2. Lamang na ang AP Bren ng game number 1. Makabawi kaya ang Aurora dito to send this to a game number 3. Alam mo, exciting dito, no? Bihira natin makita yung Angela doon sa sa lineup ng ng Aurora, and medyo mababa din ang win rate ng isang Angela. So medyo curious ako paano nila papaganahin ito. Though meron na mga Alice, masasabi natin na ma-amplify niyo yung kakayahan ng isang Alice. Pero matagal pa yan eh. Oo, yun yung may mga hinihintay pa talagang power spike. Pero si Light medyo masasaktan ng bag. Actually, hindi lang bag yan. Masakit talaga. Ang hapdi. Okay, si Yue. Haharapan niya lamang ito. Uy, Angela yan ah! And si Aqua, yung atras na. Baba ng buhay. Pero si X-Nova, pinagtanggol lang niya si Dad. Pre, love hurts. Ang sakit naman ng... Anong build yan? Naka-impure rage ba yung Angela? Ay, kaya naman pala. Kaya pala. Tapos ang impure rage sa Angela, backed up with an Inspire, cooldown reduction is a must. Yun yung gustong gawin ng Aurora with this Angela mid lane. Pero because of this, because that they have the Kalea and the Angela, meron silang switch. They can go either passive or passive-aggressive or overly aggressive. Kasi kung titingnan natin, yung level 4 power spike ng Aurora mataas because of that Angela partnered up with an Alice. And for AP Bren naman, yung level 4 nila hindi ganun ka as impactful as the side of Aurora. Kasi ang ihahabol mo for AP Bren, yung continuous crowd control. Pero still, this is a damage over time na meron sila. Oo, hindi rin talaga tayo makakita ng mga biglaan damage na maliban na lang kung mag-damage type Ruby. Si Shizo, yung sabihin nating Hunter Strike talaga ang inuuna. Pero mukhang syempre, back to basics, War Axe ang ating makikita. And yun naman talaga yung build ng mga Gold Lane Ruby sa ngayon. And so far, katulad na lamang na nabanggit ni Joshi Cakes ay mukhang magbabank sa level 4 power spike ang side ng Aurora Gaming. Ang unang pagong ay mukhang binabakuran na agad dito ni Light. Pwesto na kagad sila no? And Lord Jem, actually lalamang maaga siyang nag-level 4 dito sa tagpong ito. Pero sa may bandang ibaba, merong palitan na sa itaas muli tayo titingin. Lord Jem at si Light. Hinabol. Naku, nagamit yung curtain call. Flicker. Actually, nagamit kagad ni Light sa tagpong to Oo, eto na. Turtle, James Box. Okay, papasok siya. Nagamit na rin yung hard guard. Pero si Demon kahit ang nagwagi, atras muna siya with the puncture and torn Phantom Execution. Pero si James Box ay namaalam. Gayon din naman si Light. And this time, si Edward ay nahatak mula dito kay Shizu. Oh my goodness, dalawa kagad ang nakuha ng AP. Biglang ganun yung interaction. Nung sumakto yung I am a Vended play, bago pa man pindutin ni Edward yung lipat dun sa kanyang flowing blood, nahatak pa rin siya ni Shizu. And that's what matters for AP Bren. Again, the post-objective skirmishes, yun na naman yung pinupuhunan na nila. Ang ganda nung ginawa ni Lord Jem kanina, na puwersa niya na mag-flicker si Light, pinigilan niya yung level 4 power spike, and yun sana yung magandang ginawa ng AP Bren. But because of Demon Kite having that objective guarantee for this Lancelot over that Joy, nakuha pa nila ng Turtle. 2v1 dito sa may bandang ibaba. Si Shizo ay nadelikado pero mukhang makakatakas din agad-agad. Suporta mula kay X-Nova ay dadating na din. For Aurora Gaming, medyo nalugi pa sila doon dahil sa napagandang hila ni Shizo. Yun din pala yung problema, no? If you are Edward, yung cooldown kasi ng Blood Gleam mo, iniintay mo talaga na bumalik ito. Especially on early levels. I think more than 10 ang cooldown ng Blood Gleam nila. Medyo matagal-tagal pala, no? Kaya pala medyo mindful din itong si Edward doon sa mga pagpasok niya. Nagamit yung traction pulse doon sa may gitna. Pero wala namang magaganap. Dito naman sa may ibaba ang ating tingnan. Doming Kite ay umaalis na rin. James Punks. Nagawa pa ata itong si Demon Kite ng kanyang green camps. Grabe, sobrang agresibo ng AP Bren dito Oo, and katulad na lamang nung game number 1 ay lamang sa pagong ang Aurora, pero nakakalamang ang AP Bren sa gold. They keep on getting trades. Naghahanap talaga sila ng mga posibleng pwede pang kuhain other than that objective. Hindi nila agad sinusukuhan yung mga objective teamfights na nakikita natin. Yes, lamang talaga yung Lancelot when it comes to that Retribution battle dahil dun sa Thorn Rose Retry na meron siya. But because of AP Bren, knowing na losing matchup talaga o losing talaga yung Retribution battle na yon, naghahanap sila ng way na sige, ipanalo natin,
try tayong kumil ng isa, and that would explain yung mga leads na ganito for AB Bren. Back at game number 1, ganito yung tagpo na nasa 200 to 400 yung lead lagi ng AB Bren. Oo, at ngayon si Shizo no, mukhang bibigyan lamang ng pressure ng Aurora Gaming. Mata din para kay Edward, no, may available na Throne of Ruin para i-cancel yung retry ni James Banks. Okay, malaya ata si James Banks dito. Demon Knight lumaban na lang. Pero nandun yung tech charge. Walang tinamaan. Traction pulse naman. Ay bibitawan dito ni Aqua. Pero hindi na muna lalaban ng Aurora at malayang nakuha ito ng AP Bren. Kaso mukhang nakakatrabaho si Doming Kite sa may bandang top lane. Unti-unti na niya napupush ang Tori doon at bumabalik tayo sa nabanggit ni Joshi Cakes kanina, yung side lane pressure Ayun. na meron dito ang Aurora Gaming. Basag nga ata, oh. Biglang nagkaroon ng switch kasi from Aurora na nananalo dun sa mga objective team fights, they wanted na, teka lang, wag na muna tayo lumaban, but this time lalaban sila. Okay, nagagamit na yung heart guard ha. Edward ay bumababad. Tinawiran doon sa may madalikon. Ito si Aqua, mapapatay din! Pero si Yue nakasikwat. Edward ay buhay pa rin. Kinakat na lang yung mga minion waves. Ngayon naman, sa may bandang itaas, ito si James Banks ay to be trade. Orange ay nakuha niya. Habang may pagbawi din naman nagagawin na doon sa ibaba itong si Demon Kite. Lord JM ay hindi pa tapos. Kalahati yung buhay nila. Napakakat din ng mga yoyo niya ha. Tsaka ibang klase yung dalawang teams natin dito. Parehas ng bumuvertical. Sa loob ng ating mga jungle, talaga nagkakapasahan na ng mga estratehiya. Rico. Lord JM, napakasakit na ng kanyang yo-yo blitz. Yun pala yung nakakatakot, pre, no? Kahit kaya i-sustain ni Edward, as long as tuloy-tuloy yung mga hampas ng mga yoyo ni Lord JM, mangangaray siya dyan, eh. Going back sa sinasabi natin kanina, yung cross-map play na ginawa ng AP Bren is another version of them having or finding exchanges dito sa side ng Aurora. Kasi for Aurora, bigla na nag-switch na sila na, teka, gamitin natin yung macro presence ng isang Moscow, but Light will be forced to jump out dahil taas. naipit sa next double sa taas. Lang nahuli. Heart guard nagamit din actually ni Yue. Pero sa gitna ata, ang goal lamang dito ng Aurora ay protektahan ito. Lord JM ay umaamba dito sa may bottom. Pero si Doming ay nag-aabang. Naku, na-pin down si Lord JM. Buhay pa rin. Kalahating kanyang buhay, nakaabang yung heart guard. Kakayanin ba? Sumanib namin yung heart guard. May nakasipat. Vengeance ay nagamit. Sapat ba yung kanyang magiging damage? Yes, sir. Nakapatay sila dito habang pumasok na rin. What? And this time ay naibalibak itong si James Pang sa gilid. Demon Kite with a kill. 5 miyembro from Aurora ang magkakasama. Pwede pa nga bumasag bago magtungo doon sa huling pagong ng laban na to. Parang 4 na kills ang naisubo sa Aurora Gaming. Pa isa-isa nilang nahanap ang AP Bren at dahil dyan may secure din nila ang pagong na ito. That is the final turtle of this game. Ibig sabihin yan ay 2 out of 3 turtles ay na-secure ng Aurora Gaming. Well, dun sa nangyari na yon for Aurora, maganda na may protection agad sila against doon sa Moscow. Pero Edward, Okay, pumasok siya doon. Joe JM, niyo-yo-yo lang, Tordos, at napakakate! George. Oh my goodness! Tinamaan ng puncture and that normal hit, Edward. Ay atras din, nagamit niya yung Throne of Ruin niya. And sa may kabilang panig pala, may nagaganap din. Shizo ay nakakuha ng kill na yun. May sinamaan ni Yue pero hindi naging sapat yung kanyang sustain para mailigtas itong kanilang gold laner. naghanap na naman ng trade-off ang AB Bren. Knowing na hindi gano'n nag-commit agad ang Aurora doon sa hard guard papunta dito sa isang Moscow, and timed yun dahil nakita ng AB Bren na nag-commit na doon sa Alice beforehand doon sa baba. So technically for AB Bren, dahil nakita ni Shizu ang mga bagay-bagay na abutan nila with James Banks providing that damage, enough na mapapatay nila itong si Doming Kite. They have to continue doing that if they want to snipe down itong Moscow, and kailangan din mapuwersa ni X-Nova na mawala doon sa Moscow yung priority o yung protection ng mga members ng Aurora. And ito, mukhang power spike item para dito sa Kimi ng side ng AP Bren. Sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment ay nakuha na nga rin niya ang kanyang Sky Piercer. At lamang ang Aurora, however, ng almost 2,000. Oras na ba para pumalag ang AP Bren o may mga kailangan pa ba silang antayin? Pero parang habang nag-aantay kasi, tumataba na rin si Doming Kite. Oo, yun yung mahirap. In reality is, kailangan talaga nilang maghintay pa ng power spike mula doon sa Joy and even onto the Skimmy. Kasi kapag naman pinatagal pa nila ng sobrang tagal, may Moscow and yung presence ng Radiant Armor, Blade Armor ay pwede nang makuha
ng mga members ng Aurora. So they have to choose their fights wisely. Kung kaya nilang pumake off ng isa ng sobrang bilis, sabihin natin 6 seconds, that would do it. Wala, tapang ni Edward, hinahabol niya yung bato. Ngayon, patatapak dun sa damuhan. Shizu ay natagpuan na rin dito ng mga miyembro ng Aurora. Lord is up, pero nasa long lane pre. Itong si Domeng. Edward ay nakikipagmaikruhan lamang. Walang magaganap. Pero parang lumalamang sa flow dito ang Aurora. Oo, kitang-kita talaga no, yung global pressure na meron dito ang side ng Aurora Gaming. Di na ba'y kailangan magpadala ng AP Bren ng mga miyembro nila pa isa-isa para dumepensa. Dahil dyan ay nakakalamang ang side ng Aurora Gaming sa kanilang mga objektiba. Ngayon dito sa mid lane, si Edward ay bibigyan nata. Okay, umantras na rin siya ha. Nakatakas na. Pero yung Lord ay hawak-hawak ni Lord JM. And si Light, available ang kanyang flicker and yung Tsunami Slam. Sa baba at ang magiging puntiran niya. Nakasanib din with the hard guard. Kaya ba ni Lord JM? Takas muna with the puncture. Ngayon si X-Nova ay umaabante. Edward ngayon ang magiging puntiri ata dito ng AB Bren. Atras muna muli sila. Pero sa itaas, dun sa long lane pre. Domeng kahit diretso lang at diretso na rin yung kanyang Demon Hunter sword doon sa kanyang item slot. Pahirap to para sa AP Aurora can keep doing that up until na mabasag yung inhib turret mag-isa doon. Maybe end this game with a split push from that Moscow. Pero si Edward ang target. Okay, burst ata. Nagamit na rin yung throne. Tatalon si Light. Wala siyang maaabutan. Hindi nila ma-burst itong si Edward. Napakakunat lang talaga. Habang tuloy-tuloy yung pag-slow push doon ni Domeng kahit sa itaas. Medyo kumakati na sa hindi makate. Dito, kumakamot na sa hindi makate ang AP Bren. Kasi kailangan nila magpadala palagi ng tao sa taas. At yan din yung prime example no, na kung gaano kasakit ang Blade Armor at Radiant Armor against a Kimi. Biruin mo, yung Kimi yung bumabanat, pero siya yung umaaray. Okay lang kasi dahil na mitigate na yung magic damage mo because of the Radiant Armor, nare-reflect back pa sa'yo yung part of that damage. And again, Aurora can keep doing the same thing para lang i-pressure ang AP Bren. And AP Bren, kung para ma-survive to, they have to force a team fight. They have to find a way na mapareact nila yung Moscow bago pa man makapag-slow push doon sa top lane. Kaya makahanap sila ng paraan na mapitas ang Moscow na ito. Pero mukhang sinusubukan dito na X-Nova na i-reset. At makakauwi naman si Domeng kahit ng safe. Pero ito na yun, ibaburst ata nila. Nice def here mula kay X-Nova. Pero reset na naman para sa Lord. Pero may long lane na side ng AP Bren. May oras sila na lumaban dito. Yan na nga and oras din ni X-Nova na i-check kung sino ba ang mga taong nakapaligid dito sa Lord. Nakakap mula dun sa Lord, walang tinamaan. And Demon Kite ay kailangan matras. Nag-puncture siya, wala siyang extra puncture dito. Edward tinamaan ng Traction Pulse. Pero yung Lord, ipaburst nila. Pasok si Demon Kite, papasok si Edward. Pero si Jake Spots ang nagtagumpay. Ngayon nagamit na rin yung Rectify Beast. Lord JM, boy, nagamit yung kanyang vengeance. Kailangan nyo matras. Mamamatay ba siya? Tumamay si Bat. SODM mula kay Domeng. Iniisa-isa na ang AP. Kailangan matras si X-Nova dito. Papasok din with a puncture and Zornos at Waki. Si Demon Kite, nakadalawa siya. 4 na miyembro tumumba at ayaw pa uwiin si Lord JM. Oo, di na ata talaga makakauwi itong CC na to. One-way push din ang gusto gawin ng Aurora Gaming sa may bantang mid lane. Here comes the minions. 10 seconds kay James Pax. Sumanib na si Domeng Kite, sinalubog na kahit di ka mag-anak. Kahabol pa, Lord JM ay mamamatay. Kompletong miyembro ng Aurora ang kukuha ng game na to para ma-extend ang serye. At katulad na lamang ng ginawa ng AP Bren in Game 1, isang one-way push din ang isinagot ng Aurora Gaming, extending this series to Game number 3. That Alice steal during the draft, it's